Ano nang nangyari dito sa number 1 overall pick ng Spurs na si Wembanyama? Yan ang ating pag-uusapan mga idol matapos nga nating itapik muna si James Harden matapos ng kanyang viral video kung saan mga idol tinawag niya nga na sinungaling ang president ng Sixers na si Daryl Morey. Wala mga idol, sinabi nga ni James Harden na he will never be a part ng franchise nga daw kung saan si Daryl Morey ang nagpapatakbo, ang GM ng team. At mukha ngang ito ang final say ni James Harden na hindi na siya maglalaro para sa Philadelphia 76ers. Well, bakit tinawag na sinungaling ni James Harden itong GM ng Sixers? Pinaniniwalaan ng mga reporter nila Adrian Wojnarowski mga idol ayan ay dahil hindi nga ata tinupad ni Daryl Morey ang pangako niya kay James Harden na long-term contract sa Sixers. Last year mga idol ay binigyan nga ni Harden ng discount ang Sixers para nga makakuha sila ng pieces to win championship. At siguro mga idol sa discount na yon na ginawa ni Harden ay ipinangako neto ni Daryl Morey na after neto matapos nang ma-expire ang deal na ito ay bibigyan ka namin ng long-term deal, maybe a max contract. Pero mga idol, after nga noon, ngayong off-season na, ay walang natanggap na offer itong si James Harden mula nga sa Sixers na gagaya nga ng ipinangako sa kanya last off-season. Kaya naman mga idol, hindi yan nagustuhan ni James Harden and dapat niyang hindi magustuhan yan dahil niloko nga siya ng Sixers GM. Kaya ngayon tinawag niya itong sinungaling mga idol at ayaw niya nang maglaro sa Sixers nang dahil niloko nga siya netong GM nila na si Daryl Morey. So yan mga idol ang explanation sa sitwasyon kung bakit nga tinawag na sinungaling ni Harden ang President of Basketball Operations ng Sixers na si Daryl Morey. Pero bago muna natin pag-usapan si Wemby ay eto muna ngang si Anthony Davis. Dahil sinabi ni Kevin Garnett, ine-expect niya nga daw na itong si Anthony Davis to be MVP in this next 2 years. And well mga idol, ang kanyang explanation dyan ay dahil kayang-kaya nga raw ni Anthony Davis na gawin yung ginagawa ni Nikola Jokic pati na rin ni Joel Embiid. Opensa ni Nikola Jokic and depensa ni Joel Embiid ay kayang gawin neto ni Anthony Davis. And I think napatunayan naman na ni Anthony Davis mga idol itong sinabi ni KG sa kanya netong nakaraang playoffs. Nakita natin mga idol kung paano nga nabuhatan ni Anthony Davis ang opensa ng Lakers in some games at kung paano niya nga inangkor ang depensa nila in the paint. At kung magagawa niya nga ito mga idol, prediksyon ni KG dito kay AD ay mananalo nga siya ng MVP in this next 2 years. Kayo ba ay naniniwala dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At atin ang pag-usapan ang new look ni Wembanyama dahil mukha ngang nang-impluensyahan siya neto ni Jeremy Sochan mga idol, ang bagong Dennis Rodman ng NBA. Bago na ang kulay ng buhok neto ni Wembanyama matapos nga na magpagupit. Nung nakaraan ay nagpakalbo lang mga idol, malinis na ang itsura. Pero ayaw siguro ng normal neto ni Wembanyama dahil hindi rin siya normal na NBA player. Nag-i-standout na siya sa kanyang height, mukhang mag-i-standout pa siya sa kanyang buhok. Mukha ngang Dennis Rodman 3.0 na ito mga idol at ang pangalawang Dennis Rodman ngayon sa San Antonio Spurs. At mukha ngang etong si Jeremy Sochan pati na rin si Victor Wembanyama is getting along dito nga sa San Antonio Spurs, ang sinasabi nilang bagong duo ng San Antonio.